Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo, at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskriba na roon. Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali, ang sabihing ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Sa atin pong buhay, nakikita natin kung paano gumalaw ang Diyos. Minsan, gagamit siya ng mga tao na nasa paligid natin, natutulong sa atin. Katulad na lamang nung paralitiko, may mga kaibigan siya na tumulong sa kanya. Yan ang kamay ng Diyos na tinatawag o hand of God. Ganon din, kung hindi naman mga tao, pwede rin namang mga events ng buhay natin. Doon magpapakilala, doon magpapakita ang Diyos. Pero minsan katulad din tayo ng mga eskriba na mabilis mainip, na gusto natin logical, no? Kapag may dinalang may sakit, ang gusto nila, ang logical kaagad ay pagalingin ang may sakit. So itong paralitikong ito, hindi nakakalakad, patayuin at palakarin. Yun ang nasa isip ng mga eskriba. Subalit ang isip ng Diyos ay kakaiba. Hindi natin hawak ang isip ng Diyos. Madalas para tayong mga eskriba, didiktahan pa natin ang Diyos. Sasabihin natin, lumapit ang isang paralitiko, no? At kailangan niyang tumayo, tumindig at maglakad. Dapat yun lang sasabihin mo. Pero dito sa ating ebanghelyo ngayon, nasaksihan natin na pinatawad muna ni Jesus ang kanyang mga kasalanan. No? Pinalakas niya ang loob. Lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na kita. Para sa Diyos, mas madali ang pagpapatawad kaysa sa pagpapagaling. Dahil inuuna niya yung sakit ng ating mga kalooban. Kapag napatawad niya na yon, mas madali nang i-address yung kapansanan. Para sa atin, hindi, baliktad.
Mas madali mo na yung makita, physical, kaysa sa iyong kalooban. Pero ngayon tinuturuan tayo ng Diyos. Dahil anak siya ng Diyos, kaya niyang magpatawad. At sa pagpapatawad na iyon, ganun din ang kanyang hamon sa atin, sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ngayon ay anak na rin ng Diyos, matuto na ba tayong magpatawad? Mas magaan dapat sa ating mga dibdib at sa ating kalooban ang magpatawad sa isa't isa. Sa bawat sambit natin ng Ama namin, tuwing misa, tuwing nagro-rosaryo kayo, parati natin nababanggit, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Hindi po pwedeng maghiling tayo ng hiling sa Diyos nang hindi tayo napapatawad ng Diyos. Kailangan pagalingin niya muna yung ating kalooban, pagalingin niya muna yung ating kaluluwa bago yung ating pisikal na kaanyuan. Naway maging matuto tayo katulad ng isang paralitikong ito na tahimik na nag-aantay sa utos ng Diyos. Hindi niya minadali ang Diyos. Hindi niya pinangunahan. Hindi siya nagmarunong. Inantay niya yung proseso ng Diyos kung paano siya papagalingin. Naway ganun din tayo sa bawat isa, matuto tayong magpatawad kaagad. Nang sa gayon, tunay nga tayong tawaging mga anak ng Diyos. Amen.